vowel ay horizontal, siya ay nasa ilalim. Hello mga kajuts! Andito na naman tayo at samahan niyo akong mag-aral at matuto ng wikang Hangul or Korean language. Ngayon, pag-aaralan natin yung mga example vocabularies, yung combinations ng lahat ng naunang lesson natin. Consonant plus vowel combinations, top and bottom combination, and left to right combination. Yung tamang paglagay ng vertical vowels at horizontal vowels. Ayun. Simulan natin sa first word. Ang basa dito ay ke. Ke. Ang consonant at ang vowels. Ang vowel natin ay vertical, e. Consonant na ga at vertical vowel na e. Kung matatandaan nyo, ang consonant na ga ay magiging sounds k kapag ito ay nasa unahan. Kaya ang bigkas dito ay ke. Sa English, dog. Ayan. Second word, ta. Ta. Ayan. Dahil ang vowel natin ay vertical, andito siya sa kanan. Kaya ang combination niya ay left to right combination. Ta. At ang ibig sabihin sa English ng word na ta ay everything or all. Ayan. Punta naman tayo sa third word. Ang third word natin ay kagu. Kagu. Ayan. Kung mapapansin nyo, ang combination na ito is left to right and top to bottom. Dahil vertical, sa bigkas na ka, vertical yung natin, yung vowel, kaya siya ay nasa kanan or nasa tabi ng consonant. Dito naman sa gu, ang vowel natin ay horizontal, kaya dapat siya ay nasa ilalim ng consonant or nasa bottom. Ayan. Ito pa, kung natatandaan nyo, yung previous lesson natin, kailan magiging sounds K at magiging sounds G ang consonant na ka. Ayan. Ka-gu. Ibig sabihin, K sound ito dahil siya ay nasa unahan. Ka. Ito naman, naging G sound dahil siya ay nasa gitna. Ka-gu. Ayan. K sound dahil nasa unahan. G sound dahil nasa gitna. Ayan. At ang ibig sabihin nito sa English ay furniture. Ayan. Next word natin ay no re. No re. No re. Ayan. No re. Ayan. Dahil ang vowel natin sa syllable na no ay horizontal, kaya siya dapat ay nasa ilalim. Sa re naman, ang vowel natin ay vertical. Kaya siya ay nasa kanan ng consonant natin. No re. At ang ibig sabihin ng nori ay
song. Ayan. Nore, song. Next word is no go. No, ayan o. End sound. U, G sound, at U. Ayan. Dahil ang mga vowels natin ay horizontal, sila ay nakapesto sa ilalim. At ito pa, dahil nasa gitna ang ating consonant na K, siya ay magiging G sound. Kaya siya ay no-gu. No-gu. Ayan. At ang ibig sabihin ng no-gu sa English ay who. Sino. Ayan. Last word natin ay no na. Ayan. No na. Ang combination niya, top to bottom at left to right. Sa syllable ng no, ang vowel natin ay horizontal, kaya siya ay nasa ilalim ng consonant. Sa syllable naman na, ang ating vowel ay vertical, kaya siya ay nasa kanan or nasa tabi ng consonant. Nuna. Nuna. Ayan. At ang ibig sabihin ng nuna ay older sister or ate. O ayan, sana may natutunan kayo ha. Recap tayo. Kapag ang ating vowel ay horizontal, siya ay nasa ilalim ng consonant. At kapag ang vowel natin ay vertical, siya ay nasa kanan ng consonant. Tapos, kapag ang consonant na ga ay nasa unahan ng salita, siya ay K sound. At kapag naman ang consonant na ka, na ga, ay nasa gitna ng salita, siya ay magiging G sound. Ayan na, sana may natutunan kayo. O ayan mga kajuts, may bago na naman tayong napag-aralan. Sana, meron kayong natutunan tulad ko. At sa next lesson, samahan niyo akong pag-aralan ang purong tunog ng patinig. Thank you for watching. Bye-bye!